Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Sumakay ng eroplano si Chen Fan patungong Pandonghe Province at sa loob ay napasabi siya sa kanyang isip na kung ang gusto ng An family ay ang bumawi kay Anya iyon ay ayos lang, ngunit kung gusto lang gamitin ng mga ito si Anya, then wag siyang sisisihin ng mga ito kung hindi siya maggagawad ng awa. Lumipat ang eksena sa mansyon ng An family, what a great fortune sambit ni Chen Fan pagdating niya, big mansion great prestige. Humakbang pasulong si Chen Fan nang bigla siyang hinarang ng isang guard, "Sir, teka lang, mayroon daw ba itong invitation?" Sumagot si Chen Fan na hindi niya nakailangan pa ng invitation upang makipag-meet sa sinuman. Nagtanong ang guard kung sino ang hinahanap nito, nagturo ng direction, pakiusap mag-register daw muna ito doon, sasabihan na lang daw nila ito kapag ka narito ang taong hinahanap nito. Sinabi ni Chen Fan na ang hinahanap niya ay si Anya. Anya, pagtataka ng isang guard, hindi niya pa raw naririnig ang pangalang ito. Sinabi ng isa na maging siya hindi rin alam at nagtanong naman ang isa pa kung ano ang gagawin nila. Nang biglang mayroong dumating bumaba sa kotse kasama ang isang magandang chick, lumapit kay Chen Fan, "Young man, hindi raw lahat ay maaaring makapasok sa palas na ito." Dumiretso na ang lalaki at mapag-aalamang ito pala ay si Mr. Huang. "Sir," sambit ng isang guard kay Chen Fan, wala raw silang kilalang nagngangalang Anya rito. Sa tingin niya ay mukhang maling lugar daw ang napuntahan nito, ngunit sumagot lang si Chen Fan na ito ay nasa loob, nararamdaman niya ito. "Sir," sambit ng guard, kung magpupumilit daw ito tatawag sila ng pulis. "O ganoon ba?" tugon ni Chen Fan. Originally binabalak niya rong pagpaliwanagin muna ang An family at magtanong ng mahinahon, ngunit hindi niya raw inaasahang maging ang isang hamak lang na bantay ay mangangahas. Napigilan siya nang biglang mayroong tatlo pang dumating. Tinanong ng isang babae si Chen Fan kung si Sister Anya ba ang hinahanap nito. Ito raw ba ay kaibigan o kaya naman relative ni Anya mula sa Jiangnan. Humakbang pasulong ang tatlo at mapag-aalamang ang pangalan ng dalawang babae ay Yuking at Xiaoyan. Xiaoyan, sambit ni Yuking, wag daw itong makipag-usap sa mga strangers, maging mindful daw ito sa kanyang identity. Ngunit Sister, tugon naman ni Xiaoyan, kilala daw nito si Sister Anya, kaya malamang ito raw ay kaibigan ni Sister Anya na nagmula sa Jiangnan. Miss sambit ng guard, bumalik na raw pala ito mula sa paaralan at sinabi naman ng isa pang guard na pumasok na sila sa loob, malamig daw rito sa labas, baka magkasakit sila. Yuking, sambit naman ni Fang Yu, since binuksan na raw ni Xiaoyan ang kanyang bunganga, papasukin na lang daw nila ang taong ito at kung ito man ay nagsisinungaling, sisipain daw nila ito palabas. Hindi nakaimik si Yuking, brother-in-law is the best, sambit naman ni Xiaoyan. "Anong brother-in-law?" tugon ni Yuking, hindi pa raw sila kasal. Biglang yamakap si Xiaoyan sa braso ni Yuking. Si Sister Anya raw ay napakalungkot ngayon, at ito ay palaging nag-iisa. Napakabihira raw na mayroong dumalaw na kaibigan sa kanya mula Jiangnan, kaya pakiusap papasukin na raw ito ni Sister Yuking. "Sir," sambit ni Yuking kay Chen Fan, hindi raw lahat ay maaaring makapasok sa mansyon na ito, ngunit since kilala nito si Anya at gusto niya itong makita, hahayaan nila itong makapasok. O, tugon ni Chen Fan nang bigla siyang hinila ni Xiaoyan, "Hey, ito raw ba ay boyfriend ng kanyang Sister Anya?" Hindi malamang ang boyfriend daw nito ay isang mature at gwapong lalaki. Humingi naman ng tawad si Yuking kay Fang Yu, patawad daw kung nakakita ito ng ilang stupid na mga bagay. Ang kanyang sister daw kasi ay masyadong spoiled ng kanyang grandpa at parents. Ayos lang, tugon ni Fang Yu, ngunit yung Anya na tinutukoy nila, iyon daw ba yung Anya na ipapakasal nila sa Northwestern family? Oo, siya nga, tugon ni Yuking at idinagdag sa kanyang isip na ang illegitimate girl daw na iyon ay palaging nag-pay press sa kanya, which is napaka-annoying. Sinabi naman ni Fang Yu na ang Northwest family ay isang napakalaking family, lalong-lalo na raw yung Fuzenting na kilala bilang dragon among humans. Ito raw ay napakalakas, at ang abilities nito ay napakahusay. Oo, sambit naman ni Yuking sa kanyang isip, oo Zenting, kung hindi lang daw dahil sa marriage, hindi niya raw hahayaang maging phoenix ang babaeng yun. Sa loob naman ay nagtanong si Xiaoyan kay Chen Fan kung ito ba talaga ay kaibigan ni Sister Anya. Mayroon daw silang magandang relationship ni Sister Anya, kaya wag daw itong magsinungaling sa kanya, at sumagot naman ang ating bida na siya ay si Chen Fan, kapatid ni Anya.
Idinagdag sa kanyang isip na ang babaeng ito ay napaka-innocent na pinaniniwalaan siya nito sa pamamagitan lang ng ilang, well talagang ang Ann family raw ay isang powerful force, kung siya ay isang ordinaryong tao lang wala siyang magagawa kundi ang manood na lang ganun pa man it's a pity na siya ay si Chen Fan. Ilang sandali pa ay narating na nila ang silid ni Anya Sister Anya sigaw ni Xiao Yan mula sa pinto tingnan daw nito kung sino ang kasama niya. Xiao Yan tugon ni Anya sino raw ang dinala nito. Sister sambit ni Chen Fan sa kanyang isip. Lumabas ka Sister Anya dagdag ni Xiao Yan nandito raw ang brother nito at makikita ang reaksyon ni Anya nang makita si Chen Fan. It's you sambit ni Anya oo ako ito Sister An tugon ni Chen Fan bumalik na raw siya, agad na nagyakapan ang dalawa. Sister An sambit ni Chen Fan patawad daw kung napag-alala niya ito kasalanan niya ang lahat. Ipinapangako niya rong hindi niya na ito gagawing malungkot pa sa hinaharap. Hindi naman makapaniwala si Anya talagang ito ay si Chen Fan buhay daw pala ito, miss na miss niya na raw ito. OMG sambit ni Xiao Yan mukhang hindi raw magkapatid ang dalawang ito. Paano na raw ang patungkol sa Fu family nang biglang may napagtanto si Anya pumiglas? Ilang taong gulang na raw ba sila? Wag daw silang umastang parang mga bata sa harap ni Xiao Yan. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na kapatid niya ito ano naman daw ba ang mali dun, at makikita ang reaksyon ni Anya. Sister An dagdag ni Chen Fan narinig niya na raw ang patungkol dito at sa family nito. Ano pinwersa daw ba siya ng mga ito, kukumprontahin niya raw ang mga iyon. Ngunit pinigilan siya ni Anya brother wag daw itong masyadong maging impulsive, at hindi rin daw nito maaaring sabihing pinwersa siya ng An family. Ang kanyang grandfather daw ay nangakong aalagaan siya nito kaya bumalik siya rito, after all ang lugar na ito ay ang kanyang tahanan. Sumagot si Chen Fan na ngunit paano naman daw ang patungkol sa Fu family, sumagot si Anya na iyon ay isa lamang blind date, besides na sa wastong gulang na siya kailangan niya na ring maghanap ng husband. Nang biglang mayroong mga dumating at tinanong si Anya kung sino ang kasama nito. Grandpa, grandma, uncle, aunt sambit naman ni Anya sa kanyang pagkagulantang, at nagtanong ang kanyang aunt kung sino ang kasama ni Anya, paano ito nakapasok dito, hindi na raw siya nagtataka kung hindi nito kilala ang kanyang status at nagtawag ng mga guards. Roger sambit naman ng mga guards ngunit biglang sinabi ni Xiao Yan na ito ay ang younger brother ng kanyang sister. Siya raw ay ang nagpapasok sa taong ito rito. Xiao Yan sambit naman ni Aunt Ann ito raw ay napakabata pa wala itong alam, sila ay mayroong malaking family at maraming mga taong gustong i-take advantage sila. Sister Ann sambit naman ni Chen Fan ang mga ito raw ba ay yung mga sinasabi nitong mga experts in Yanjing, oo tugon naman ni Anya at idinagdag sa kanyang isip na ang kanyang Aunt Ann ay ang siyang nagpapatay sa kanyang ina noon, nagpalaya sa kanyang ama, at nagturing sa kanya bilang stranger. Sumagot ang ating bida na siya ay ang brother ni Anya na si Chen Fan, kukunin niya raw ito pabalik. Ano gulat na sambit naman ni Aunt Ann ang kanilang family raw ay gustong ipakasal si Anya sa Fu family, at darating na raw dito ang mga yon maya-maya lang. Ang dalawang panig ay pareho ng pumayag sa marriage contract, kaya bakit naman daw nila hahayaang umalis si Anya rito? Anya sambit naman ng uncle ni Anya nakagawa na raw sila ng contract. Ang Fu family ay isang malaking family ano nakalimutan na raw ba nito ang kanilang house rules? Sumagot si Anya na hindi niya nakakalimutan. Sinabi ni Aunt Ann kay Chen Fan na ngunit ang ginagawa nito rito ay kalabisan na ano iniisip daw ba nitong ang kanilang family ay madali lang na mabuli, bilasan nito umalis na raw ito rito ngayon din. Ngunit sumagot si Anya na pumayag lang daw siya na bumalik dito hindi siya pumayag sa marriage contract. Anya sigaw ni Uncle Ann na siyang nagpa-flinch kay Anya, at nakialam na si Chen Fan. Enough sigaw niya at tinanong ang mga grandparents ni Anya kung wala bang sasabihin ng mga ito upang i-defend si Anya. Sumagot ang grandma ni Anya na siya raw ay lubhang napakatamad upang makialam pa. At sinabi naman ni Grandpa Ann na marahil ito ay nagmula sa Chen family ng Beijing ngunit si Anya raw ay nagmula sa kanyang family, kaya mayroon daw siyang karapatan na mag-decide kung ano ang dapat na gawin ni Anya. Moreover makakabuti rin kay Anya na may kasal sa Fu family kaya paanong nangyaring ito ay hindi patas, ang marriage contract na ito ay ngunit tumawa lang si Chen Fan. An Cheng tawag niya kay Grandpa An, nung pinanood nitong mamatay ang kanyang daughter at inabandon ang kanyang granddaughter dapat alam niya na raw kung anong klaseng tao ito.
You bastard, sigaw ng mga guards. Hindi raw ba nito kilala kung sino ang kausap niya? Lumugar daw ito considering ang status na mayroon ito. Kid, dagdag naman ni Uncle An, hindi raw sila nakikipaglaro lang dito, masama ito. Sambit naman ni Xiaoyan sa kanyang isip, si Brother Chen ay nang ahas na makipaglaban kay Grandpa An Chen. Tiyak na ito raw ay masasangkot sa isang malaking trouble. Kailangan niya rong mahanap ang kanyang ama at grandfather. Ang mga iyon lang daw ang makakapagpatila sa sitwasyon na ito nang biglang nag-release ng matinding external energy si Chen Fan na siyang ipinagtaka ng mga nasa kabilang dako ng mansyon. Ano ang tunog na iyon? Tanong ng iba, ito raw ay napakaingay. Dad, sambit ni An Tianshu, ang head ng Anshi Group. Mukhang ang ingay daw na iyon ay nagmula sa yard na kinaroroonan ni Anya. Tingnan natin. Tugon naman ni An Zaiching, ang family leader ng An family. Hasambit naman ni Yuking, dinala lang daw ni Xiaoyan dito sa loob yung lalaking iyon, tapos ganito na ang nangyari. Yuking, tugon naman ni Fang Yu, wag daw itong mag-alala. Ang lugar na ito ay lugar ng isang malaking family, walang magagawang kahit na ano ang taong iyon. Ang An family ay nag-e-exist na sa loob ng libo-libong taon. Ang foundation nito ay napakalalim na at maraming mga inner strength martial masters dito at nagkasundo silang pumunta doon. How dare you, sigaw naman ni Aunt Anne sa kabilang dako. Ang pangahas naman daw nitong e-challenge ang kanilang Anne family. Guards, may baliw dito. Nag-alala naman dito si Anya. Pinigilan si Chen Fan, huwag niya rong gawin ang bagay na ito, wala itong panama sa mga ito. O ano, natatakot ka na? Sambit ni Aunt Anne. Anya, dagdag naman ni Uncle Anne na disappoint daw siya nito. Ngunit sinabi lang ni Chen Fan na ang Anne family na ito ang nagpa-disappoint sa kanya. Originally gusto niya raw sanang bigyan ang mga ito ng chance, ngunit hindi niya raw inaasahang aasta ang mga ito ng higit pa sa iniisip niya. Wag daw siyang sisihin ng mga ito kung hindi siya maggagawad ng habag. Shut up, sigaw ng isang guard sabay lapit kay Chen Fan. Sumama raw ito sa kanya, ngunit bigla na lang itong lumipad. Ano, sigaw ni Aunt Anne, ano raw ang ginagawa nito? Ito raw ay hindi, ngunit hindi niya pa man natatapos ang sasabihin niya ay binigyan na siya ng isang sampal ni Chen Fan. Gamulong patiwarik. How dare you, sigaw naman ni Uncle Anne. Ang pangahas naman daw nitong saktan ang kanyang mga tao, ngunit sumagot lang si Chen Fan na hindi lang siya mangangahas na saktan ang mga tao nito, mangangahas din siyang patayin ang mga ito. Hulihin ang baliw na bastard na yan, sigaw ni Uncle Anne, ngunit lumipad lang din ang mga guards na sumugod. Nag-release ng internal energy si Chen Fan, nagsabing binigyan niya na ang mga ito ng chance. Unfortunately hindi nila ito na-appreciate. Ngayon wag siyang sisihin ng mga ito. Aatakihin si Uncle Anne, nang biglang mayroong sumigaw ng tigil. Itigil mo yan, dagdag pa ni An Tianshu. Uy, si Chairman Tianshu, sambit naman ng mag-ama. Ngayon sambit ni Uncle Anne kay Chen Fan, ngayon titingnan niya raw kung ano ang gagawin nito. Mapapansing sinubukang sumibat ni Xiaoyan nang makita ang kanyang ama. Ngunit bigla siyang piningot ni Yuking, tinanong kung ito ba ang may kagagawan sa lahat ng ito. Lumapit naman si Chen Fan kay Uncle Anne. Ano, sambit niya, iniisip daw ba nitong male iligtas siya ng mga ito? Ano ang binabalak mong gawin, sigaw ni Uncle Anne sa kanyang pagkagulantang. Ngunit nagbigay lang ng isang sipa si Chen Fan na siyang bumasag sa mga buto sa binti ni Uncle Anne. How dare you, sigaw naman ni An Zaiching. Son, sambit ni Chairman An Tianshu, mababakas ang inis sa kanyang pagmumukha. Son, tawag niya kay Chen Fan, mukhang ito raw pala ay isang inner strength master. Ganun pa man, young boy, ang lakas naman daw ng loob nito. Sa tingin daw ba nito sa taglay lang nitong ilang martial arts magagawa na nito kung ano ang kahit na anong gusto nitong gawin. Inutusan niya ang isang master na parusahan si Chen Fan. Ako na ang bahala, tugon naman ng master sabay hakbang palapit kay Chen Fan. Ha, ito ay si Xing Lao, sigaw naman ng iba. Narinig daw nilang ang kapangyarihan nito ay malapit na sa pagiging isang legendary master. Oh no, sambit naman ni Xiaoyan sa kanyang isip kapag kumilos na si Uncle Xing. Ano na ang mangyayari kay Brother Chen? Son, sambit ni Master Xing sabay perform ng kung anong hand sign. Ito raw ang nagsimula ng gulong ito sa pagpunta nito rito. Hindi niya raw ito papatayin, ganun pa man, babasagan niya raw ang mga binti nito upang matuto ito ng leksyon. Basura, sambit ni Chen Fan sa kanyang isip. Teka lang, sigaw naman ni An Zaiching, at tinanong si Chen Fan kung ito ba ay nagmula sa Chen family. Grandfather, sambit naman ni Xiaoyan, wag daw nila itong e-punish. Ito raw ay ang brother ni Sister Anya. Little girl, wag ka nang magsalita, sambit naman ni Yuking.
Ano siya ay nagmula sa Chen family? Patanong na sambit ni An Tianshu. Hindi ko alam, tugon naman ni An Zaiching, ngunit narinig niya rong mayroong younger brother si Anya na nagngangalang Chen Fan na sinasabing namatay 1 taon na ang nakararaan. Ako si Chen Fan, saad ng ating bida. Ano Chen family? Chen Fan? Chen Baekshu, ang sambit naman ni Master Xing sa kanyang pagkagulantang agad na yumukod sa harap ng ating bida. Patawad Grandmaster Chen, parusahan siya nito, hindi niya ito nagawang makilala. Hasambit naman ni An Zaiching, ito raw pala ay si Master Chen. No wonder na nagbibigay ng ganitong paggalang si Master Xing, ang matandang ito raw ay guilty. Sinabi ni Chen Fan na since alam na nila ngayon kung sino siya, ano iniisip pa rin daw ba nilang hindi siya papatay rito para lang sa kanyang sister. Ngunit Master Chen, tugon ni An Zaiching, si Anya raw ay nagmula sa kanilang family. Dinala nila ito rito nang mayroong approval ng ina ni Chen Fan, at isa pa ang marriage contract daw na ito ay makakabuti kay Anya. Makakabuti para sa kanya? Patanong na sambit naman ni Chen Fan, ano ikukulong daw ba nila ito rito para lang sa benefits ng An family nito? Ang puwersahin nila itong ipakasal sa anak na lalaki ng Northwest family. Ano raw ba kaya kung patayin niya na lang ito nang makapagpahinga na ito nang makaupo na ang kating-kating successor nito? Ano, ayos daw ba iyon sa kanya? Mr. Chen, anong ibig mong sabihin? Tugon naman ni An Zaiching. Sumagot si Chen Fan na pinabayaan ng An family noon ang mga magulang ni Anya na mamatay, pinagdusa ito ng husto, tapos ngayon kukunin nila ito pabalik. Kung hindi sila makakapagbigay ng paliwanag, siya na si Chen Baekshu, didil niya ang mga ito. Nice, sabat naman ni An Tianshu. Chen Baekshu, alam niya rong ito ay invincible sa Jiangnan, ngunit ito ay ang East River, hindi Jiangnan. Siya ang in charge dito. O ganoon ba? Tugon ni Chen Fan. Napasabi si An Zaiching sa kanyang isip na sa pamamagitan lang ng isang martial arts master ang kanilang family ay hindi mapipwersang mag-submit. Sino raw ba ang nasa likod ng Chen Baekshu na ito? Anong ibang puwersa pa ang nasa likod nito? Bakit napakalakas ng loob nito? Nang biglang dumating si Fu Zhenting kasama ang 2 pang individual. Sino ito? Sambit niya. Sino itong pumunta rito sa jungle upang maghanap ng trouble? Fu Zhenting, sambit naman ng iba. Bakit ito pumunta rito? Hasambit naman ng iba pa, ang ruler daw ng Northwestern. Sa wakas ang powerful giant na ito ay dumating na. Uy Fu Zhenting, nandito ka na, bungad ni An Tianshu, at idinagdag sa kanyang isip na kasama nito si Wushu. Halos wala rong nagtatangkang mang-offend sa family nito doon sa Northwest. Grandfather Uncle Bati naman ni Fu Zhenting, kakarating niya lang daw dito sa jungle, at narinig niya rong mayroong nanggugulo rito sa kanilang residence. Good, bungad naman ni An Zaiching. Tumingin si Fu Zhenting kay Chen Fan, ito raw ba yung taong nanggugulo? Ito raw ba ay nababaliw na? Napatingin din si Wushu kay Chen Fan. Teka lang, bakit daw ba pakiramdam niya napakapamilyar ng taong ito? Sumagot naman si An Tianshu na ito ang brother ni Anya na nagmula sa Chen family. Gusto nitong kunin pabalik si Anya, ngunit makikita ang reaksyon ni Wushu, brother ni Anya, Chen family. Patanong na sambit ni Fu Zhenting, ano, tutol daw ba ang Chen family sa marriage? Nang biglang nagbow si Wushu sa harap ni Chen Fan, ang Northwest Wujie Lake Wuseng daw ay nagpapaabot ng pagbatit paggalang. Master Chen, siya raw ay naging bastos, pakiusap, patawarin siya nito. Wushu, anong ginagawa mo? Pagtataka naman ni Fu Zhenting. Nagtanong si Chen Fan kung ito ba ay si Wuseng na nasa 8th place ng Heavenly Chart. Hindi, tugon naman ni Wushu, iyon daw ay ang kanyang kapatid. Ano, sambit ni Fu Zhenting sa kanyang isip, hindi raw ba kaya na ito ay ngunit hindi raw ba't namatay na ito dahil sa missile 1 taon na ang nakararaan? Nagtaka naman dito ang dalawa, na patanong sa kanilang isip kung sino ba talaga ang Chen Fan na ito. Idinagdag ni Wushu na nung si Master Chen daw ay bumalik, pinatay nito ang commander ng Northern Military Region at ito ay kinakatakutan na ngayon ng buong mundo. Hindi niya raw alam na pumunta pala ito rito. Sumagot si Chen Fan na ang kanyang sister ay puwersahang ikakasal kay Fu Zhenting ng Fu family, kaya bakit naman daw siya hindi pupunta? Ano, patanong na sambit ni Wushu. Idinagdag sa kanyang isip na ito ay hindi maganda, paano niya ito edidil? Makikita ang reaksyon ni Fu Zhenting. Yumukod si Wushu. Master Chen, ito raw ay kasalanan ng Fu family, pakiusap, maggawad ito ng awa. Susundin ng Fu family ang kahit na anumang gustuhin nito. Wushu, anong pinagsasasabi mo? Lapit naman ni Fu Zhenting, ngunit binigyan lang siya ng sampal ni Wushu. Nagsabing ang pangahas naman daw nitong gumawa ng ganitong mess sa kanilang family. Sinampal niya lang ito, ngunit ang nagawa nitong pagkakamali ay sapat na upang mamatay ito.
Ganun pa man sinabi lang ni Chen Fan na hindi na kailangan pupunta siya sa Northwest at hahayaang magpaliwanag sa kanya ng personal ang Fu family. Sabay pa kawala sa kanyang flying sword rekta sa leeg ni Fu Zhenting na siyang ikinagulantang ng An family. Tumingin si Wushu sa katawan ni Fu Zhenting, sinabi kay Chen Fan na hindi alam ni Zhenting kung papaano lumugar si Master Chen ay isang god ang nag-iisang myth sa mundong ito. Kaya ang sino mang mangangahas na i-offend ito ay kailangang magbayad ng price. Ano sambit naman ni An Zaiching, ito raw ba ay nasa God realm na? Nagbigay galang kay Chen Fan, tinawag na Immortal God Lord. Hindi niya raw alam, patawarin daw siya nito, hindi ito nagawang makita ng mga matang ito. Father, anong ginagawa mo, nababaliw ka na ba? Sambit ni An Tianxiu, ngunit sumigaw lang si An Zaiching na tumahimik ito, lumuhad at magbigay galang kay Master Chen na agad namang sinunod ni An Tianxiu at makikitang hindi makapaniwala si Fang Yu sa kanyang mga nasaksihan. Napasabi si Yu Qing sa kanyang isip na ito pala ay isang napakalakas na tao, ngunit doon sa labas kanina ay hindi siya nag-pay attention sa identity nito. Siya raw ay isang joke at napasabi naman si Xiaoyan sa kanyang isip na si Chen Fan ay napakalakas, kung pakakasalan niya ito magiging maayos na ang lahat. Ewan ko sayo, babae ka, pinagsasasabi mo. Ganun pa man, patuloy lang na pinaikot-ikot ni Chen Fan sa ere ang kanyang flying sword na siyang ikinagulantang ng lahat. Master Chen, sambit ni Wushu, ang lahat daw ng problemang naidulot ng kanyang family sa nagdaang 2 buwan aayusin niya raw ito. Pakiusap mag-refrain daw ito sa pag-atake, sila ay hihingi ng tawad at magpapaliwanag, at sinigundahan naman ito ni An Zaiching. Ibinalik na ni Chen Fan sa kanyang special gourd ang flying sword, nagsabing sa ngayon hindi niya raw papatayin ang mga family na ito. Ganun pa man, kapag hindi siya nakatanggap ng satisfying na paliwanag alam na nila kung ano ang mangyayari. Yes, tugon ni An Zaiching, definitely gagawin daw nila ang kanilang best na mag-make up sa mga nangyari sa nagdaang 2 buwan. Master Chen, pakiusap, sumama raw ito sa kanila sa loob, doon sila magpapaliwanag. Well, tugon naman ni Chen Fan, kumonsulta kay Anya. Okay, sambit nito, kaya pumayag na si Chen Fan na pumasok sa loob. Napatingin si Yu Qing kay Anya, napasabi sa kanyang isip na ang kanyang family ay higit na nakahihigit sa family ni Anya. Ngunit ngayon mayroon na raw itong younger brother na malakas, ma-e-enjoy na nito ang glory. Hinawakan ni Chen Fan ang kamay ni Anya, hinila palapit sa kanya. Sister, kung mangangahas pa raw uli ang mga iyon, naguluhin ito, pagbabayarin niya ang mga iyon. Sa loob ng meeting room ay nag-usap-usap ang mga members ng An family kung papaano magpapaliwanag kay Chen Fan. Makalipas ang sandali ay nagpaliwanag na si An Zaiching. At ilang sandali pa ay sinabi ni Chen Fan na magmula ngayon, ang kalahati ng asset na pagmamayari ng An family ay mapupunta kay Anya. Pumalag naman dito si An Tianxiu, iyon daw ay hindi maaari, ngunit pinatahimik lang ito ni An Zaiching, at napangisi ng pasekreto si Wushu. Sige, sambit ni An Zaiching kay Chen Fan, ang kalahati raw ng asset ng kanilang family ay mapupunta kay Anya magmula ngayon. Good, tugon naman ni Chen Fan, sabay tayo, tandaan daw nila ito. Sa loob lang ng 2 araw ay dapat na mailipat na nila sa kanyang sister Anya ang mga assets na ito, dahil kung hindi, wag siyang sisisihin ng mga ito kung siya ay magiging marahas. At umalis na si Chen Fan kasama si Anya. Makalipas ang 3 buwan ay makikitang nagko-cultivate si Chen Fan sa isang partikular na silid sa Dongshan Villa. Napasabi si Kuroki sa kanyang isip na inensayo niya ang Qinghua sword technique at ngayon ay naabot niya na ang peak ng inner strength. Sinabi niya kay Tongshan na nagkulong si Master Chen sa loob ng mahigit 1.5 buwan. Mayroon daw bang problema, ngunit tumitig lang si Tongshan. Hay, forget it, sambit ni Kuroki, ang isang ito raw ay parang robot, wala nang silbi kahit na magtanong pa siya. Si Master Chen daw ay mahigit 1.5 taong nawala at sa wakas nagbalik na ito, ngunit nung nag-rush siya upang i-meet ito, nakalock na ang pinto ng silid nito. Nang biglang mararamdaman ang matinding pag-surge ng energy, bumulusok patungo sa kalangitan. Nawala, hasambit ni Kuroki, ito raw ay ang sign na naabot mo na ang God Realm. Bumukas ang pinto at agad silang pumasok sa loob. Master, bungad ni Kuroki, ito raw ba ay nagtagumpay? Oo, tugon naman ni Chen Fan, matapos ang ilang taong hard work, ngayon siya ay isa ng God. Sa kasalukuyan siya ay nasa si God Realm na mayroong kakayahang i-rebuild ang kanyang kaluluwa. Kaya hindi na magiging problema pa sa kanya kahit na mawasak pa ang kanyang physical na katawan. Congrats Master, bati naman ni Kuroki sabay yukod, tumayo, katugon ni Chen Fan.
Lumapit siya kay Tongshan ngayon kailangan niya na i-improve ang intelligence nito, dahil wala ring silbi kahit na lumakas pa ito ng husto kung ganito ito. Ngayon ang pag-ascend ng kanyang cultivation pahirap na ng pahirap since naabot niya na ang napakataas na level. Hindi na siya matutulungan pa ng Qinglong Formation, kailangan niya ng maghanap ng bagong lugar, ngunit bago yun, kailangan niyang mag-spuri ng maigi at gumawa ng maingat na kalkulasyon. Mula doon ay tumungo si Chen Fan sa kanyang grandpa, kung saan masaya siyang binati nito sa kanyang achievement. Sinabi ni Chen Fan na ngayong naabot niya na ang God Realm, mapuprotektahan niya na ng lubos ang kanilang Chen family. Ikinwento ni Grandpa Chen ang patungkol sa Zhonghai family, nung wala raw si Chen Fan pumunta rin dito ang Ning at Tang family at iba pa upang humingi ng tawad at magmakaawa. Ang lahat daw ng mga family ngayon ng Jiangnan ay natatakot na kay Chen Fan. Nang biglang dumating ang dalawa, nag-comment si Sparrow patungkol sa Ning at Tang family. Hasambit ni Chen Fan siya raw ay nawala ng 3 buwan. Ano raw ba ang nangyari nung wala siya? Ngunit bumati lang si Sparrow. Binati rin ni Advisor Yu si Grandpa Chen, at umalis na si Grandpa Chen upang hindi raw sila maesturbo. Ilang sandali pa naglabas ng tablet si Advisor Yu. General Chen pakiusap, tingnan niya raw ito. O listahan ng mga god. Sambit naman ni Chen Fan at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito, ano ang kinalaman nito sa kanya. Sinabi ni Sparrow na ang listahang ito ay 60 years ago pa, ngunit 3 months ago ang pangalan daw ni Chen Fan ay nailista na sa God's list na ito at ito raw ang dahilan kung bakit nagmamakaawa ngayon ang lahat ng mga families ng Jiangnan sa Chen family. O ganoon ba? Tugon naman ni Chen Fan, ito raw ay interesting. Oo, dagdag ni Advisor Yu, marahil si Chen Fan daw ngayon ay isa na sa mga pinakamalakas na tao sa buong mundo. Ngunit yun din daw ang magiging dahilan upang maging target ito ng ilang malalakas. Subalit sumagot lang si Chen Fan na iyon ay hindi magiging problema, ang lahat ng mga iyon ay mga langgam lang. Ganun pa man, ang Ji family raw ay hindi pumunta rito upang magmakaawa, nangangahulugang ang mga iyon ay nakahanap na ng backer at makikita ang reaksyon ng dalawa at lumipat ang eksena sa loob ng isang kotse kung saan iniisip ni Chen Fan ang mga kailangan niyang gawin. Kailangan niya rong hanapin si Ling Shanfudi, pumunta sa Gangdao Island, sa Medicine Valley at sa Zhongzhou. Also, hindi niya rin daw alam kung kamusta na ang kanyang mga student na si Shu at Wu Shanhe, at hindi niya pa rin daw pala napupuntahan si Shu Rongfei. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa puso ng lungsod, kung saan napasabi si Kuroki na ito ay parang Tokyo. Bumaba si Chen Fan sa harap ng isang building, tumangala. Tiyak na mahirap daw para sa kanyang ina na manatili sa loob ng building na ito ng ganito. Lumalabas na ito pala ay ang kasalukuyang main building ng Jinxiu Group na pinamamahalaan ng kanyang ina. Nang biglang dumating ang isa pang lalaki, sinabihan si Chen Fan na kailangan daw nitong malaman na kung hindi dahil sa kanilang group hindi raw mapupunta sa general company ang building na ito, marahil ito ay ang main branch, ngunit ito raw ay mukhang hindi great. O sambit naman ni Chen Fan, mukhang marami raw pala itong alam patungkol sa Jinxiu Group. Sumagot ang lalaki na marami raw siyang koneksyon sa Jinxiu Group, mayroon din daw siyang maraming pera at assistant, at ilang sandali pa ay pumasok na sila. Tinanong ng babae si Chen Fan kung sino ang sadya nito sa loob, at sumagot naman si Chen Fan na si Wang Yun at Anya. Patawad, tugon ng babae, ngunit kung gusto raw nitong makita ang chairman at ang assistant kailangan daw nito ng appointment. Hasambit ng lalaki sabay tapik sa balikat ni Chen Fan kung gusto raw nitong i-chase ang assistant ng Jinxiu Group, malayo-layo pa raw ang kinakailangan nitong bagtasin, kaya bakit hindi na lang daw muna ito bumalik sa Jiangnan. Nang biglang dumating si Director Hu, tinawag na Feng Xiao ang lalaki, sumama raw itong magtsaa sa kanyang office. Director Hu, tugon naman ni Feng Xiao, mayroon daw bang libreng oras si Miss Anya ngayon? Mayroon daw siyang ilang bagay na kailangang konsulta patungkol sa company. Feng Xiao, tugon naman ni Director Hu, hindi raw ba nito alam na napaka-busy ni Assistant Anya sa pagtulong sa chairman sa pagmamanage sa company? Ganun pa man, since narito na raw ito, isusubok na lang daw siyang makahanap ng paraan upang ma-arrange ang gusto nito, at nagpasalamat naman si Feng Xiao. Nang biglang lumabas si Mrs. Wang Yun at Anya mula sa elevator, agad na nagbigay galang si Director Hu. Sinubukang tawagin ni Feng Xiao si Anya, ngunit hindi siya nito pinansin, nagpatuloy lang sa paghakbang,
Niyakap si Chen Fan at makikita ang reaksyon ng dalawa. Ilang sandali pa ay maririnig ang pagtawag at pagkatok ni Mrs. Wang Yun na siya namang ipinagtaka ng ibang mga members ng Jinxiu Group. Bakit daw ba kaya nagra-rush ang chairman? Mayroon daw ba itong mahalagang taong i-introduce? Ilang sandali pa ay nakapasok na sila, at ipinakilala ni Mrs. Wang Yun ang ating bida sa mga members ng Jinxiu Group. Hayaan daw nilang ipakilala niya sa kanilang lahat ang kanyang anak na si Chen Fan, ang director at ang department head ng kanilang company. Umupo ang tatlo sa isang bakanteng sofa, lumingon ang dalawang members kay Chen Fan. Sinabi ng isa na hindi niya pa raw nakikita ang taong ito noon, kung ito ay ang kanilang president tiyak na mayroong mangyayaring malaki, at sinabi naman ng isa sa kanyang isip na ito raw ay isa lamang spoiled brat tiyak na madali lang daw nilang makukuha ang posisyon mula rito at sinabi ni Mrs. Wang Yun na ipagpatuloy na nila ang meeting, at nagpatuloy na nga sila. Tumayo ang isa at nagsabing hindi raw nila may pagpapatuloy ang third phase ng Jinxiu Park dahil hindi raw sila binigyan ng permit na makapagpatuloy dahil sa ginawang local government inspection kailan lang. Chairman, dagdag naman ng isa, apparently sila raw ay nilo-lockdown ng government ng Dongcheng District, at ito ay kagagawa ng G family. So ganoon pala, tugon naman ni Mrs. Wang Yun. Sinabi ng isa na dapat humingi na lang daw sila ng tawad sa head ng G family upang makapagpatuloy na sila. Sumang-ayon naman dito ang isa pa. After all, ang G family raw ay isa sa pinakamalaking family sa buong China. Makikita ang reaksyon ni Mrs. Wang Yun, ngunit biglang sinabi ni Chen Fan na maliwanag na hindi raw alam ng G family kung papaano lumugar. Ma'am, wag daw itong mag-alala, siya mismo ang re-resolve sa issue na ito. Well, tugon naman ni Mrs. Wang Yun, kung ganun sige na siya namang nagpa-react sa ibang mga members. Makalipas ang ilang sandali ay lumabas na ang apat upang tumungo sa isang restaurant, at tinanong ni Mrs. Wang Yun si Chen Fan kung talaga raw bang narito ito upang tumulong. Sumagot si Chen Fan na pumunta lang daw siya rito upang makita ito at si Anya. Ang G family na ito ay isa lamang maliit na nuisance. Pagkatapos niyang madil ang mga ito aalis daw siya ng mga 1.5 taon. Ganun pa man, pagdating nila sa restaurant ay hinarang sila ng mga guards. Lumapit ang isa, siya raw ay humihingi ng tawad sa kasalukuyan ang restaurant ay puno na, kaya maghahanda na lang daw siya ng VIP room para sa kanila na siya namang ipinagtaka ni Mrs. Wang Yun, ngunit nagpa-reserve na raw siya ng advance, at inutusan ang lalaki na tawagin nito ang kanyang manager ngayon din. Chairman, tugon naman ng lalaki, ang mga guests daw na nasa loob ay mga kaibigan ng kanilang boss, kaya wala na raw silang ibang choice kundi ang ibigay sa mga iyon ang naka-reserve para sa kanila. Nang biglang mayroong lumabas, nagtataka raw siya kung sino ang nanggugulo rito habang nakikipag-meeting siya kay Yi Cheng, ngunit mukhang ito raw pala ay ang chairman ng Jinxiu Group. Hasambit ni Mrs. Wang Yun, so ang Yi at Ji family daw pala ay connected. Sinabi ng lalaki na mayroon siyang maraming guest mula sa Lingnan province kaya hindi niya ito matutulungan nang biglang dumating ang isa pa, so ito raw pala ay ang pinakamayamang babae sa Zhonghai ngayon. Ano raw ba kaya kung makipag-inuman muna ito sa kanila? Makikita ang reaksyon ni Chen Fan at Anya. Sumugod si Kuroki, ito raw ay naghahanap ng kamatayan, sabay sampal sa lalaki. Tumilapon ng ilang metro. Ano, sambit ng isang babae, ng ahas itong saktan si Kui Xiao. Ano, sambit naman ng lalaki, gusto raw ba nitong mamatay? Kilala daw ba nito kung sino si Kui Xiao? Guards, ano raw ang ginagawa ng mga ito? Sumugod ang mga guards, ngunit tumilapon lang din. Hasambit ng babae, mukhang malakas daw pala ang mga ito. Chairman, sambit naman ng lalaki, nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit tumingin lang si Mrs. Wang Yun. Sumugod ang lalaki, ngunit sinalubong lang ito ng kamao sa kamao ni Kuroki. Good, sambit ng lalaki, Wang Xiaoyun, sa ngayon ay aalis daw sila rito, ngunit wag daw nitong isiping kakalimutan niya ang patungkol dito, at umalis na sila. Napabuntong hininga naman dito si Mrs. Wang Yun, minasahe ni Chen Fan ng kanyang likod. Mayroong lumapit at humingi ng tawad, ngunit ang taong iyon daw na na-provoke nila ngayon lang ay napaka-influential, natatakot daw siyang maghihiganti ang mga iyon. Iyon ay hindi problema, sambit naman ni Chen Fan, at idinagdag sa kanyang isip na kung hindi lang dahil sa nandito ang kanyang ina, pinatay niya na ang lahat ng mga iyon. Sa kabilang dako naman ay nagtanong ang lalaki kung kamusta si Kui Xiao. Sumagot ang isang guard na ayos lang naman, sadyang namaga lang daw ang pisngi nito, at sinabi naman ng isa pang guard na ito raw ay nakakahiya.
Sa kabila naman ay sinabi ng babae na kung lingnan lang daw ito namatay na raw ang matandang babaeng iyon sa loob lang ng ilang minuto ngunit sumabat ang isa na wag itong maging impulsive, mga guest lang sila ng Lord dito, wag na nitong palakihin pa ang isang maliit na issue. Tama yun, sambit naman ng isang guard, narito raw sila upang i-expand ang power ng Qianlong Group sa China, ganun pa man tiyak na hindi raw palalagpasin ng Lord ang maliit na bagay na ito. Napasabi naman ng isa sa kanyang isip na kayang-kayang durugan ni Lin Jialin ang mga iyon. Iyon ay ang pinakamalakas na tao sa generation na ito. Mula doon ay inihatid na ni Chen Fan ang kanyang ina sa Jingxiu Building at naglibot-libot sila sa lungsod at ngayon ay tutungo sila sa isang cocktail party na idadaos ng Hua family ng Zhonghai na dadaluhan ng ilang mga makapangyarihang tao na nagmula sa Lingnan. Sa venue naman ng party nagtanong ang isang lalaki kung nasaan ang prince, ang akala niya raw ba dadalo ito, nang biglang sinabi ng isa na narito na ang prince. Hasambit ng isa, narito na raw ang Ji family kasama ang Tang merchant family at ilang leader ng malalaking family. Mapapansin namang narito rin si Luo Chen, ipinakilala niya si Lin Bayenjun mula sa Lin family ng Southeast. Ladies and gentlemen, bungad naman ni Lin Bayenjun, narito raw siya upang mag-propose ng integration of trade alliance sa buong China. Ano, gulat na sambit ng iba, trade alliance sa buong China? Sinabi ng isa na kung sila ay bubuo ng malaking trade alliance sa buong China, dapat lang na ang magiging leader ay ang richest man in China, hindi isang young boy na tulad nito. Nagsalita ang kasalukuyang richest man in China na si Shi Hongyi. Ang idea daw ni Lin Bayenjun ay maganda, ngunit ang point ni Shimo ay valid din. Nagkaroon ng ilang palitan at makalipas ang ilang sandali pumasok na sila sa loob. Hasambit ng iba, ito raw ay hindi maganda. Kapag ka nabuo na ang alliance na ito, ano na raw ba ang mangyayari sa mga maliliit na business ng China? Sa balcony naman ay makikita ang dalawang individual na pinagmamasdan ang nangyayari sa ibaba. Ang babae ay si Cheng Danqing at ang matanda naman ay si Hua Yunfeng. Tumingin sa loob si Miss Cheng, master, mukhang nabuo na raw ni Lin Bayenjun ang alliance. Hatugon naman ni Mr. Hua, hindi niya raw ini-expect na ang influence ng Lin family ay ganito ka-powerful nang biglang dumating ang tatlo. Dumating na siya, sambit ni Mr. Hua, ang napakamakapangyarihang tao na nagpa-shock sa buong mundo. Gusto niya raw itong mamit. Teacher, ano ang nangyayari? Tanong naman ni Miss Cheng at nagulat sa kanyang nakita. Iniabot ni Anya sa guard ang invitation, humakbang na sila papasok. At nagtanong si Anya kung bakit daw ba nagdala ng espada rito si Kuroki. Sumagot si Kuroki na siya ay servant ni Young Master Chen, nagdadala siya ng sandata sa lahat ng oras upang protektahan ang sarili niya at si Young Master Chen. Ano, sambit naman ni Chen Fan, hindi niya raw kailangan ng little girl na magpo-protekta sa kanya. Hasambit ng mga tao, hindi raw ba't ang babaeng ito ay nagmula sa Jingxiu Group? Teka lang, sino raw ba ang lalaking kasama nito? Nang biglang may napansin si Chen Fan. Teka lang, ito raw ay isa sa prince ng China's Shipong Alliance? Hasambit niya, so ang Ji family raw pala ay medyo matapang upang subukang kalabanan siya at makipagsabwatan sa Lin family. Ano, sigaw naman ng lalaking sinampal ni Kuroki kanina, minamak daw ba sila nito? At nagsalita na si Lin Tianxiu ng Lin family. Tinanong niya si Chen Fan kung ito ba ang nanakit sa kanyang partner. Hindi raw siya masyadong magdedemand, ngunit kung ito ay hihingi ng tawad at patatawarin ito ng kanyang kaibigan, kakalimutan niya na raw ang patungkol sa problemang ito. Hasambit naman ng isa, patatawarin niya raw ito kung ipapahiram nito sa kanya ng 3 gabi. Ang babaeng kasama nito na siya namang nagpainis kay Chen Fan, gumamit ng skill, pinalipad ang espada ni Kuroki, rekta sa leeg ng hangal, bumagsak, na siyang ikinagulantang ng lahat. Ano, sambit ni Lin Tianxiu sa kanyang pagkasindak, mayroong taong kasing lakas nito sa labas ng Lin family, ngunit sinabi lang ni Chen Fan na hindi ito qualified na makipag-usap sa kanya, dalhin daw nito si Lin Gongzi sa kanya. Napaluhod si Lin Tianxiu at ang iba pa sa tindi ng pressure na iniimit ni Chen Fan. Sinubukang tumayo ni Lin Tianxiu, ngunit inihampas lang siya ni Chen Fan sa sahig gamit ang external energy. Mayroong lumabas, nagtanong ang isa kung sino itong nang ahas na e-provoke ang prince. Makikita ang reaksyon ni Luo Chen nang makita si Chen Fan. Nagpakilala ang isa bilang si Wang Qishan, siya raw ay ang bodyguard ng Lin family. Tinanong ang ating bida kung sino ito.
Subalit sumagot lang si Chen Fan na ito ay isang hamak lang na langgam, wala itong karapatang makipag-usap sa kanya, tawagin ito ang kanilang prince na siya namang nagpa-trigger kay Wang Qishan. Hey teka lang, sigaw ni Luo Chen, ito raw ay si Chen Bing, ngunit nag-release lang ng internal energy si Wang Qishan. Sinabihan si Chen Fan na since kating-kati raw itong makipag-usap sa kanilang prince, dadalhin niya ito doon ng personal. Titingnan niya raw kung makakapagyabang pa rin ito pagkatapos niya itong kaladkarin papunta doon. Pumadyak siya, nagdulot ng bitak, nagcast ng isang skill, nagpakawala. Hasambit naman ni Chen Fan, mukhang mayroon daw pala itong alam na ilang moves at natutunan din ito ang internal at external forces. Ganun pa man, nagbitaw ng isang thunder art, lumuhad daw ito sa harap niya, sinalo ito ng direkta ni Wang Qishan, lumubog sa semento. Ano sambit ng iba, ang isang master ay natalo lang ng instant, at sinabi naman ng iba na nang ahas daw itong pumatay ng isa pang individual na nagmula sa Lin family. Hasambit ni Mr. Hua, sa tingin niya mukhang mayroon daw talagang grudge ang taong ito sa Lin family. At sinabi naman ni Miss Cheng na maliban na lang kung mayroong member ng Lin family na naabot na ang god level na narito, natatakot daw siyang walang chance ang mga ito. Sa loob naman ay inireport ng isang tauhan kay Lin Bayenjun ang nangyari. Tumayo, titingnan niya raw kung sino ang mayroong sapat na tapang upang isiping kaya nitong challenge ang Lin family. Lumabas siya, "You there," sigaw niya. Siya raw ay si Lin Bayenjun, ang 5th grandson ni Xia Lin at Zuosha. Hindi niya raw kilala kung sino ito, ngunit anong insekto raw ba ang pumasok sa utak nito upang isipin nitong kaya nitong challenge ang kanyang Lin family. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na kahit ito pa raw ay si Lin Bao, ganun pa din ang gagawin niya. Sa kasamaang palad, ito raw ay isa lamang maliit na batang langgam na walang pinanghahawakang anumang merit. Hasigaw naman ni Lin Bayenjun, ang pangahas naman daw nitong insultuhan ang kanyang ancestor. Sino raw ba ito sa tingin niya? Prince, sigaw naman ni Luo Chen, ang taong ito raw ay si Chen Baixuan. Chen Baixuan, gulat na sambit naman ni Lin Bayenjun, so ito raw pala si Chen Baixuan? Prince, dagdag ni Luo Chen, tandaan daw nito ang pangako nitong poprotektahan nito ang kanyang family. Ngayong nandito na sa Zhonghai ang Chen Baixuan na ito, protektahan daw nito ang kanyang family, at idinagdag sa kanyang isip na although si Chen Baixuan ay maituturing ng god, ang Lin family naman daw ay mayroon ding sariling god na nangangahulugang ang mga ito ay kapantay lang ni Chen Fan. Sumagot si Lin Bayenjun na hindi niya maaaring bawiin ang kanilang past agreement, at idinagdag sa kanyang isip na at least hindi niya maaaring gawin yun sa harap ng maraming tao dahil masisira ang kanyang dignidad. So sambit niya, mukhang ito raw pala talaga ay si Chen Baixuan, although mayroon silang kung anong disagreement. Umaasa raw siyang magbibigay ito ng kapatawaran sa mga past matters para sa kanyang kapakanan. Ganun pa man, isang slash lang ang isinagot ni Chen Fan, tumama rekta kay Luo Chen. Ano sambit ni Lin Bayenjun, talaga rong ito ay, ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung sino ito sa tingin nito. Kahit nga raw si Lin Bao ay hindi mangangahas na umasta ng ganito sa harap niya. Okay, naiintindihan ko, sambit ni Lin Bayenjun. Chen Baixuan, talaga raw bang gusto nitong maging kalaban ng kanyang Lin family? Hindi lang daw ito ang bukod tanging god level na nag-e-exist, ang kanilang Lin family ay mayroon ding isang god level master, at hindi lang yun. Halos kabuuan daw ng underworld ng China ay nakasuporta sa kanila, kaya dapat pag-isipan daw nitong mabuti ang kanyang actions. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na ito at ang kanyang family ay grupo lang ng mga farm animals, mga non-entities, mga hamak lamang na langgam. Ano, gusto raw ba ng mga itong makalaban siya na si Chen Baixuan? Makikita ang reaksyon ng iba. Chen Baixuan, tugon ni Lin Bayenjun, wag daw nitong sayangin ang kanyang oras. Maaaring ito raw ay mayroong power, ngunit narinig na raw ba nito kung gaano ka-horrific ang Lin family nang biglang lumabas ang ilang mga family patriarchs. Nagbigay galang ang isa kay Chen Fan, General Chen, siya raw ay ang head ng Xia family na si Xia Lingfeng. Hasambit naman ni Lin Bayenjun, originally ang Xia family raw ay kalaban ng kanilang Lin family. Nang biglang nagbigay galang din kay Chen Fan ang head ng Gao family na si Gao Chengxiong, ang head ng Chu family na si Chu Zhaofeng, ganoon din ang head ng Yu family. Ano sambit ni Lin Bayenjun sa kanyang isip, tina-tridor daw ba siya ng mga ito? Nang magbigay galang na rin ang head ng Tang family na si Tang Jianmen, General Chen, siya raw ay humihingi ng tawad, at humingi rin ng tawad ang head ng Ning family na si Ning Zhengze. Kayo, sigaw ni Lin Bayenjun,
At Wen Elcom naman ng Hua family na si Mr. Hua Yunfeng si Chen Fan. Hasambit ni Lin Bayenjon sa kanyang isip mukhang na-overestimate niya raw ang influence ng Lin family rito sa Zhonghai, at na-underestimate niya naman ang influence ni Chen Baixuan. Nice to meet you Chen Baixuan, dagdag pa ni Mr. Hua, siya raw ay si Hua Yunfeng, at nagpaabot din ng pagbati ang iba pa. Nagkaroon ng kaunting pag-uusap ang dalawa, napasabi si Mr. Hua sa kanyang isip na nagawa rong masukat ni Chen Fan ang kanyang cultivation ngunit hindi niya masukat ang cultivation nito. Sinabi ni Chen Fan kay Mr. Hua na pumunta raw siya rito upang i-meet ang isang individual ngunit kung papatay siya ng mga tao rito hindi naman daw siya nito sisisihin. Hindi raw ba? Hindi ako magtatangka, tugon naman ni Mr. Hua. Makikita ang pagkainis ni Lin Bayenjon, Chen Baixuan, Hua Yunfeng, maghintay lang daw ang mga ito. Once na nasabihan niya na raw ang kanyang grandfather patungkol sa bagay na ito, kahit na tumakbo pa raw ang mga ito sa kasulok-sulukan ng mundo hindi sila makakatakas. You fool, tugon naman ni Mr. Hua, kahit na nandito pa raw ang grandfather nito. Maging ito ay magbibigay galang din sa harap ni Chen Baixuan. At, alam daw ba nito kung ano ang gagawin ng kanyang ama kapag nalaman nitong pinoprovoke nito si Chen Baixuan ngayon? Naiintindihan ko, tugon ni Lin Bayenjon, hindi niya na raw uulitin pa ang mistake na ito sa hinaharap. Ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung anong hinaharap ang pinagsasasabi nito, dapat ang isipin daw nito ay kung papaano ito makakatakas sa kasalukuyang sitwasyon na siya namang ikinabahala ni Mr. Hua. Mukhang binabalak dong patayin ni Chen Fan si Lin Bayenjon. Kapag ginawa ito ni Chen Fan natatakot daw siyang ito ay magle-lead ng Battle of Gods sa pagitan ni Chen Fan at ng God-level master ng Lin family. Kaya kinausap niya si Chen Fan, Chen Baixuan, para sa kanyang kapakanan, pakiusap patawarin daw nito ang batang ito. Subalit tumayo lang si Chen Fan at nagsabing buo na ang kanyang desisyon, itinuro si Kuroki ito raw ay ang kanyang servant, mahigit 1 taon pa lang itong nag-e-ensayo ng sword art. Kung matatalo raw ito ni Lin Bayenjon patatawarin niya ito, ngunit kung hindi papatayin niya ito. O tugon naman ni Lin Bayenjon sabay labas ng kanyang espada, nag-release ng internal energy at nagsabing 30 taon na siyang nag-e-ensayo ng espada at dahil doon nakapasok na siya sa Realm of Masters, kaya ang babaeng ito ay walang panama sa kanya. Ang makalaban ang hamak lamang na servant na ito ay isang insulto sa kanyang pangalan. Panuulin nito kung paano niya ito tatalunan. Sinabi ng iba na talaga rong naabot na nito ang Realm of Masters at iyon daw ay ang dahilan kung bakit binansagan ito bilang GST rin, at sinabi naman ng iba na ito ay isa sa pinaka-talented na tao ng Lin family. Master Sambit naman ni Miss Cheng na abot na raw ni Lin Bayenjon ang peak ng sword art, kaya paano magiging posibleng matatalo ito ng babaeng ito? Pangising hinugot ni Kuroki ang kanyang espada, at sinabi naman ni Mr. Hua na baka mayroong ilang special plan si Chen Baixuan. Umatake si Lin Bayenjon gamit ang Lin family swordsmanship style, ipinirform ni Kuroki ang first form ng Qinghua sword method upang e-deflect ito sabay salisi ng isang slash. Hasambit ni Mr. Hua sa kanyang isip, parang kidlat daw kung gumalaw ang babaeng ito na parabang si Jiang Haining at Qingguang, at makikitang nakabaon na sa dibdib ni Lin Bayenjon ang espada ni Kuroki. Paano ito naging posible, dagdag ni Mr. Hua, ilang taon nang nag-e-ensayo ng sword art si Lin Bayenjon ngunit natalo lang ito ng babaeng ito. Hindi makapaniwala si Lin Bayenjon sa nangyari, hinugot ni Kuroki ang kanyang espada at nagsabing ngayon gaya ng napagkasunduan nila ng kanyang master ito ay mamamatay. Aatake na sana si Kuroki nang biglang mayroong nag-surge na energy. Teka lang, sigaw ni Mr. Hua. Na-activate pala ang pendant na suot ni Lin Bayenjon. Mayroong boses na pasigaw na nagtanong kung sino itong nang ahas na saktan ang kanyang Lin family. Mayroong spirit na nag-materialize mula sa pendant na pa-atras si Kuroki. Makikita ang reaksyon ng dalawa, ito ay kapangyarihan ng isang god, sambit ni Mr. Hua. Agad na yumukod si Lin Bayenjon sa harap ng spirit, tinawag na ancestor at humingi ng tawad. Ang filial son daw nito na si Lin Bayenjon ay natalo ng kalaban, kahihiyan sa Lin family at pag-tarnish sa reputasyon na nabuilt nila sa loob ng daan-daang taon. Ancestor ni re-request niya raw na i-purge nito ang kahihiyan ng Lin family sa pamamagitan ng pagdurog sa mga taong ito. Hasambit ni Kuroki kailangan niya rong gawin ang kanyang best upang matalo lang ang bagay na ito, ngunit biglang hamarang si Chen Fan, tumabi na raw ito, siya na ang mag-take over, manood na lang daw ito.
Nag-release ng energy sabay hakbang sinabihan ang spirit na mukhang pinapahalagahan daw pala nito ng husto si Lin Baenjun at gumawa pa ito ng isang protective necklace. Ganun pa man ito raw sana ay battle lang sa pagitan ng mga mortal ngunit ginawa daw nito itong battle sa pagitan ng mga gods kaya kikilos na siya ngayon. Agad na ipinirform ang skill na Sword of God Sword of Heavens, teka lang sigaw ng spirit pakiusap pakinggan daw muna siya nito. Hatugon ni Chen Fan sabay release na siyang naging dahilan upang mag-shatter ang spirit pati na ang pendant na siya namang labis na ikinagulat ni Mr. Hua. Hindi rin makapaniwala ang iba sa nangyari na raw ba ang magiging kapalaran ng Lin family ngayon. Napatanong ang isa kung talaga bang walang panama ang Lin family kay Chen Baekshuan. Ano sambit naman ni Lin Baenjun ang kanyang ancestor daw ay invincible paanong nangyaring ito ay natalo. Ngunit biglang lumapit si Kuroki at nagsabing kung talagang gusto nitong malaman tanungin ito sa impyerno ang kanyang ancestor, hasigaw ni Lin Baenjun ito raw ay isang hamak lang na servant paano naman siya nito mapapatay. Nag-swing si Kuroki agad na nag-release ng internal energy si Lin Baenjun sinubukang saluhin ito gamit ang kanyang dalawang kamay, ngunit tumagos lang ito hati ang katawan ni Lin Baenjun bagsak. Master Chen, Chen Baekshuan, all-powerful Chen Baekshuan sigaw ng mga tao, at in-invite naman ni Mr. Hua si Chen Fan na tumuloy sa loob. Pumasok na ang iba na iwan si long hair na kakampi ng Lin family, at natuloy na ang banquet. Tumayo si Mr. Hua Chen Baekshuan salamat daw sa pagpunta nito rito, ito raw ay isang malaking karangalan para sa Hua family. Chen Baekshuan sambit naman ni Miss Cheng ngayong kinalaban na raw nito ng lubos ang Lin family paano raw ba nila didil ang mga family na nandito ngayon na loyal pa rin sa Lin family. Sumagot si Chen Fan na dahil sa ang lugar na ito ay pag-aari ng Hua family, ipapaubaya niya raw sa kanila ang desisyon. Understood tugon naman ni Mr. Hua buburahin daw nila ang lahat ng mga family na nandito na loyal sa Lin family at lumipat ang eksena sa isang secluded na lugar kung saan makikita ang apat. Kung nagtatanong kayo kung nasaan si Anya aba malay ko ba nagta-translate lang ako dito. Nagkaroon ng kaunting pag-uusap si Mr. Hua at Chen Fan patungkol kay Lin Bao, sa pagiging kabilang ni Chen Fan sa God's List, at patungkol sa maaaring gagawing pagganti ng Lin family at makalipas ang ilang sandali, sinabi ni Mr. Hua na mayroon dong tao noon na ipinanganak sa kalagitnaan ng 18th century. Pagkatapos nitong mamaster ang basics ng martial arts, tungo ito sa Qingcheng Mountain hanggang sa maabot nito ang Jiangxian Path. Ang Path ng God ay isang horrific event kaya kapag nagpatuloy pa raw si Chen Fan sa kasalukuyan nitong pace at umasta ng ganito, tiyak na magkakaroon daw ng mga fatal na consequences. Hatugon naman ni Chen Fan hindi raw siya tatayo lang kung mayroong gustong makipaglaban sa kanya. Nang biglang sumabat si Miss Cheng Chen Baekshuan maaaring ito raw ay napakamakapangyarihan. Ngunit kapag ito ay nagpatuloy sa pag-asta ng ganito ito raw ay magiging target ng galit ng Lin family. Then ito ay aatakehin ng Hong sect at ng Kunlun hindi raw ba ito natatakot na mapatay niya ng tiyan tumahimik kadang Cheng sigaw ni Mr. Hua Chen Baekshuan pakiusap patawarin daw nito ang pagiging disrespectful ng kanyang mag-aaral, ito raw ay napakabata pa kung kaya hindi nito naiintindihan ang kapangyarihan ng isang god. Little woman sambit ni Chen Fan kay Miss Cheng kung wala lang daw siyang respect kay Mr. Hua pinatay niya na ito. Sa tingin daw ba nito makakaasta ito ng ganito dahil sa relationship na mayroon ito kay Mr. Hua, parang binuhusan ng tubig si Miss Cheng na payuko na lang. Hua Yunfeng dagdag ni Chen Fan na iintindihan niya raw ang ibig nitong sabihin kanina, ganun pa man masyado nitong ina-underestimate ang kanyang power. Kahit magtulong-tulong ang lahat ng yun, ang mga iyon ay mga langgam lang sa harap niya. Ngunit sumabat na naman si Miss Cheng nagsabing kung hindi nito ipapakita rito ang kanyang lakas, then ipoproclaim niya rin ang kanyang sarili bilang God. Ganun pa man hindi ito pinansin ni Chen Fan Romekte kay Mr. Hua, malapit na raw nitong maabot ang God Realm, kung tutulungan niya ito maaabot na nito ang God Realm yun ay kung bibigyan siya nito ng favor na protektahan ang kanyang family sa susunod na 50 taon. Ano gulat na sambit naman ni Mr. Hua aksidenteng nabasag ang mesang bato sa excitement, hasambit naman ni Miss Cheng sa kanyang isip iyon daw ay napaka-imposible. After all sa nagdaang 100 taon tanging si Chen Fan lang daw at Yi Qing nang ang nag-succeed na maabot ang Realm of Gods.
Idinagdag ni Chen Fan na huwag itong mag-alala patungkol doon, basta't mangako lang ito sa kanyang poprotektahan nito ang kanyang family sa susunod na 50 taon, tutulungan niya itong maabot ang God Realm. Master, sambit ni Miss Cheng, huwag daw itong makinig sa pinagsasasabi ni Chen Baekchuan, nagsasalita lang daw ito ng nonsense. Paano naman daw magiging posible na ganoon lang kadali na mararating ang God Realm? Ngunit sumagot lang si Mr. Hua na wala siyang paki hanggat maabot niya lang ang Realm of Gods, tatanggapin niya ang offer ni Chen Baekchuan. Alright, sambit ni Chen Fan sabay cast ng spell upang mapagkatiwalaan niya raw ito. Gusto niyang gumawa ito ng martial vow at kung lalabagan nito ang kanyang martial vow hahanapin niya ito at papatayin. Iyon na nga ang ginawa ni Mr. Hua, nagcast ng spell, nag-utter ng vow kung lalabagan niya ito, then ang charm daw na ito ay wawasak sa kanyang kaluluwa. Napasabi sa kanyang isip na kahit na ito ay risky, hanggat siya ay maging isang god-level martial experts lang, iyon ay napaka-worth it. Master, sambit niya, nakagawa na raw siya ng vow. Kailan daw ba sila magsisimulang mag-cultivate? Kailangan daw ba nito ng kung anumang uri ng medicine? Hatugon ni Chen Fan, kung gusto niya itong maging god, ano pa ang silbi ng medicine? That being said, tutulungan niya itong mag-cultivate ngayon na mismo. Sabay release ng Divine Chi itinuon patungo kay Mr. Hua. Nagkaroon ng matinding liwanag, lumabas na ang dalawa. Mag-meditate ka, utos ni Chen Fan, mag-focus lang ito sa kanyang mind. Malapit ko nang maabot ang limit ko, sambit ni Mr. Hua. Sumagot si Chen Fan na siya na ang bahala. Nag-release ng matinding chi si Mr. Hua, inilapat ni Chen Fan ang kanyang kamay sa ulo ni Mr. Hua, ipinirform ang acupuncture cultivation method. Ngayon ang chi mo ay naabot na ang Realm of Gods, sambit ni Chen Fan. Dahan daw ang nagbago ang physical na anyo ni Mr. Hua. At nag-burst ng energy patungo sa kalangitan na siyang labis na ikinagulat ni Miss Cheng. Ito raw yung symbol na makikita mo sa mga alamat. Hasambit naman ni Kuroki, ito raw ay baliwala kumpara nung sandaling naabot ng kanyang master ang Realm of Gods. Mayroon dong crown of energy na nabuo sa himpapawid na mayroong diameter na 1 kilometro. Paano naman daw ito may kukumpara doon? Life and death, sambit ni Mr. Hua, wala na rong silbi para sa kanya ang mga bagay na iyon ngayon. Naabot niya na ang Realm of Gods. Lumuhad siya at nagpasalamat. Master, hindi raw makakalimutan ng disciple na ito ang ginawa nito para sa kanya sa araw na ito. Ngunit sumagot lang si Chen Fan na gumising ito, hindi pa rin daw sapat ang lakas na mayroon ito ngayon upang maprotektahan ang kanyang family. Magsisimula na siyang turuan ito ngayon at taos puso namang nagpasalamat si Mr. Hua. Also, dagdag pa ni Chen Fan, mayroon din daw siyang kapatid na babae na kasalukuyang nasa Zhongzhou. Maaari daw ba itong i-take care ni Mr. Hua para sa kanya? At sumagot naman si Mr. Hua na ang student na ito ay itatrato ang sister ng master bilang kanya ring master. Hasambit ni Miss Cheng, ngayon hindi lang daw isang 18 taong gulang na batang lalaki ang iwo-worship ng kanyang master, kundi pati na rin ang nakakatanda nitong kapatid na babae. Xiao Cheng, bakit hindi ka pumunta rito at magbigay galang sa master? Tawag ni Mr. Hua at napabuntong hininga na lang si Miss Cheng. Sa sumunod na araw sa meeting ng Jinxiu, chairman, sambit ng isang member, ang third phase daw ng Jinxiu project ay kakapasa lang sa inspection. Ngayon maaari na silang magsagawa ng opening ceremony at magsimulang mag-set ng record para sa mga real estate na nasa Dongcheng District. Chairman, dagdag ng isa, ang Ji family raw ay nag-admit na sa kanilang mistakes at gustong humingi ng tawad. Sinabi ng isa na ang chairman ng Dongcheng Group ay nasa phone. Sinabi ng isa na ang CEO ng Hongyi Group na si Shi Hongyi ay 2 oras nang naghihintay sa labas. Nagpatuloy sila sa pagbanggit ng mga chairman ng iba't ibang company, at lumipat ang eksena sa loob ng isang kotse. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ngayong narito na si Mr. Hua upang protektahan ang kanyang family sa China, hindi na siya mag-aalala pa sa mga iyon. Ito raw ay ang isa sa mga benefits sa pagkakaroon ng isang guard na naabot na ang God Realm. Well, ngayong ligtas na ang kanyang family, oras na raw upang puntahan ang matandang iyon.